Maganda ang naging gising ni AJ kahit ang tulog niya. Nag-enjoy talaga siya kagabi sa bonding nila ni Hadriana. Buti na lang at wala silang family dinner dahil wala ang parents at grandparents nila. Buong maghapon lang siyang nanatili sa bahay. Tinatamad siyang lumabas. Nakalimutan niya ring kunin ang number ni Hadriana. Itatanong niya sana kay Clara kaso baka kung anong isipin nito. Kaya sa Monday na lang niya kukunin. Isipin pa lang niyang 2 days niya itong hindi makikita ay tila gusto niyang hilahin ng araw. Magkaibigan na kami. Hindi rin kami talo. Bakit ko naman siya mamimiss? Pagsaway niya sa sariling isip. Nag-ring ang kanyang phone. Nang makitang si Vince ito ay tamad niyang sinagot ito. What? Asik niya rito. Narinig niya ang pagtawa nito. So harsh, bro. Ganyan na ba talaga pagbati ngayon? Tumawa muli ito. Where are you? Why? Mahinahon niyang sagot. Let's go to the Royal Palace. Let's meet there at 7 in the evening. Nagsalubong ang kilay niya. I'm not in the mood to go and you're getting married. I don't care if you're not in the mood and I have permission from Clara. Still, it's a no. Itutulog ko na lang. Pagtanggi pa rin niya. I have a surprise for you. If you want to see it, better come or you will regret it. See you later, cuz. Bye. Bago pa siya makasagot ay busy tone na ang narinig niya. Fuck you, Vince! Bulyaw niya sa kawawang phone na walang laban. Pero tila pa ulit-ulit na bumalik sa isip niya ang huling sinabi nito. I have a surprise for you. If you want to see it, better come or you will regret it. Pababa ng hagdan si Hadriana nang makarinig siya ng mga boses na nag-iingay sa kanilang sala. Mukhang dumating na ang kanyang mga sundo. Niyaya kasi siya ng mga kaibigan na sina Jason, Sarah at Raymond na mag-bar. Isasama pa nga sana nila si Clara kaso nasa Cebu pa rin ito. Nakakapag-bar naman siya pero ang kambal ang lagi niyang kasama. Patagal-tagal na rin nung last silang lumabas. Isasama niya sana ang kambal pero tumanggi ang mga to. Ang sabi, mag-enjoy raw siya kasama ng mga kaibigan. May tiwala naman daw ang mga ito sa kanya at alam nilang kaya niya ang sarili. Malakas ang tolerance niya sa alak. Kaya hindi siya agad malalasing at alam niya ang limitasyon niya. Grabe, ang gwapo naman ng kambal na to! Rinig niyang tili mula sa sala. Kundi siya nagkakamali, si Jason yun. Bakla talaga ang gaga. Pagkababa niya ay natuon ang atensyon ng lahat sa kanya. Bigla tuloy siyang nailang. Unang nakabawi ang kambal. Bro, gwapo natin na! Ngumisi pa si Mickey sa kanya. Mukhang pinaninindigan ng pagpapanggap niya. Nakatulala pa rin ang tatlong nakatingin sa kanya, kaya tumikhim siya sa harap ng mga to. Parang nakakita lang ng multo? Sabi niya. Tatauhan naman ng mga ito. Ikaw ba talaga yan, Hadriana? Bakas ang pagkamangha sa mata ni Raymond. OMG! Eksaheradong tili ni Sarah. Lumapit si Jason sa kanya at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Humarap ito sa kanya at hinawakan pa ang kanyang magkabilang braso at sabay na niyugyog. Ilabas mo kaibigan namin! Kung sino ka mang sumapi sa katawang lupa niya, lumayas ka! Para tong isang espiritista na nagpapaalis ng masamang espiritu. Narinig niya ang pagtawa ng kambal habang si Sarah naman ay binatukan nito. Inalis na nito ang mga kamay sa braso niya at tumingin sa kanya. Tumikhim muna to kaya napatitig siya rito. Kumakatayo ito ay parang totoong lalaki sa suot na jeans at button-down shirt with sneakers. Parang gusto ko nang magpakalalaki. Wika nito na pinatigas pa ang boses. Mas lalong lumakas ang tawa ng kambal. Pati na rin sina Sarah at Raymond ay natawa na rin. Napatingin naman si Jason sa kambal at ayun, bumalik na naman ang pagkabakla. On second thought, wag na lang, mas bet ko ang mga kapatid mo. Mukhang yummy! Tili naman nito, nakakala mo na ipit ang mga itlog. Hindi lang muka, yummy talaga. Napaharap tuloy siya sa sinabi ni Miko. Nakita na tuloy ang pagkindat nito kay Jason. Kaya ayun, halos maihina si Jason sa kilig. Walang iya talaga. Umalis na kayo bago pa kami magahasa ni Miko. Biro ni Mickey. Natawa tuloy siya habang si Jason ay kinikilig pa rin. Let's go, baka matraffic pa tayo. Aya ni Raymond. Nauna na itong lumabas kasunod si Sarah. Sumunod naman sila ni Jason. Pero pagkarating nila sa may gate ay huminto ito at may ibinulong sa kanya.
Pwede naman akong maiwan dito. Samahan ko sila, baka kailangan nila ng kasama. Kinurot niya ito sa tagiliran dahil sa kalokohan. Napahiyaw tuloy ito na akala mo kinakatay na baboy. Is he okay? Tanong ni Miko na nakasunod pala sa kanila. Magsasalita pa sana si Jason nang tinakpan niya ang bibig nito gamit ang kanang kamay niya. Okay lang siya. May kumagat yata sa toy-toy niya kaya pinutol nito ang sasabihin niya. Adriana! Tili nito nang matagumpay nitong naalis ang kamay niya. Nakamulagat ang mga mata nito sa kanya. Tawa naman ng tawa ang mga kasama nila dahil sa tili nito na talagang rinig hanggang sa kabilang bayan. Sige na, umalis na kayo. Bago pa kami sugurin ng mga kapitbahay dahil sa ingay niyan. Bro, ingatan mo sila. Pagtataboy ni Mickey. Napailing na lang siya bago hinila si Jason para sumakay sa kotse ni Raymond. Napagpasyahan nila na isang sasakyan na lang ang dadalhin, lalo na at iinom sila at delikado ang mag-drive ng motor. Kaya yung kay Raymond na lang ang ginamit nila. Ayaw rin kasing mag-drive ni Sarah. Oo, may sariling kotse rin ito. Namalaya na lamang ni AJ na nasa labas na siya ng Royal Palace. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung bakit nandito siya. Aalis na sana siya nang biglang may umakbay sa kanya. Mali yata daan natin, cuz. Wika ng isang tinig na kilalang kilala niya. Walang ekspresyon niya itong tiningnan. Uuwi na ako, Vince. Ayaw mo ba makita surprise ko sa'yo? Inalis na nito ang pagkakaakbay sa kanya at ngumisi ng nakakaloko. Ikaw rin, baka pagsisihan mo. Nakakunot noon niya itong tiningnan. Nagtatanong ang mga mata niya. Nang biglang nasulputan ang tatlo pang mga may saltik. It's party time! Sigaw ni Dominic na inakbayan pa siya. Habang si Kenneth at Kevin ay nakapamulsa lang habang nakatingin sa kanya. Wala ako sa mood. Hindi ko nga alam bakit nandito ko. Walang gana niyang saad. Tumalikod na si Vince. Okay lang, di naman ako yung magsisisi. Nag-effort pa man din ako. Mauuwi rin pala sa wala. Wika nito bago nagsimulang maglakad papasok. Sumunod naman si Kenneth at Kevin, habang si Dominic ay bumulong sa kanya. Come with us, huwag kang pa-importante. Bago pa man siya umangal ay hinila na siya nito habang nanatili itong nakaakbay sa kanya. Hindi naman siya mananalo sa mga to. Saka naka-curious siya sa kung ano ang sorpresa raw ng pinsan niyang mukhang sinapian ng masamang espiritu. Nagtataka siya dahil paakyat sila sa second floor kung saan naroon ang mga VIP rooms. Anong trip ng mga to? Hindi kasi sila mahilig mag-VIP room. Para sa kanila, mas cool kung makikita nila at maririnig ang kapaligiran. At para makapag-hunting daw sila ng mga babae na game sa one night stand. Hindi naman niya ikakailang may pangangailangan din siyang sexual, pero hindi siya ganun kamanyak tulad ng mga kasama. Kapag talagang natipuhan niya, ay siya mismo ang kusang lalapit dito. Pero hindi rin madaling makuha ang atensyon niya, kahit nga mismo mga babae na ang lumalapit sa kanya. At kulang na lang ay maghubad sa harapan niya. Kaya minsan pinagtatawanan siya ng mga kasama dahil daw napakapili niya. Ang pagkakatanda niya ay halos 3 buwan na rin mula nang makapaglabas siya ng sperm cell. Hindi niya alam pero nawalan siya bigla ng gana. Simula nang dumating si Adriana sa kumpanya niya, 1 month ago na rin pala. Wait, bakit naman napasok to sa usapan? Nahinto ang pagmumuni niya nang huminto sila sa isang VIP room. Nagtaka pa siya dahil pinindot pa ni Vince ang green button. Ibig sabihin ay kinukuha nito ang atensyon ng tao sa loob. Mas lalo tuloy siyang nagtaka. Ibig sabihin may iba pa silang kasama. Lalo tuloy siyang na-curious. Ilang segundo lang ay bumukas na ang pintuan. Isang matangkad na lalaki ang nagbukas nito. Pamilyar sa kanya to. Hindi niya lang maalala kung saan niya to nakita. Nakita niyang nag-fist bump pa ang mga ito. Niluwagan pa ng lalaki ang pintuan para makapasok na sila. Pagkapasok niya ay napansin niya agad ang isang lalaki at babae na tumitingin sa songbook. They're here, wika ng lalaking nagbukas ng pintuan. Sabay na nag-angat ng muka ang dalawa. Pamilyar din sa kanya ang mga to. Tumayo naman ang mga ito pagkakita sa kanila. Vince, buti naman at nakarating ka with your friends. Nakangiting wika ng babae. Maganda naman ito sa suot na black dress na hanggang ibabaw ng tuhod. Litaw tuloy ang makinis at maputi nitong legs. Pero bakit parang walang epekto kay Junior? Binawi niya ang tingin mula rito nang magsalita si Vince. Kilala niyo naman ang mga kasama ko, di ba?
Panimula nito bago bumaling sa kanila. Guys, they are Clara's friends. Sa FCM sila nagtatrabaho. Siya si Sarah from Marketing Department. Siya naman si Raymond, Head of Accounting. And Jason, Accounting Department din. Pagpapakilala nito, inalis ni Dominic ang pagkakaakbay sa kanya at isa-isa naman silang nakipagkamay sa mga ito. Natatandaan niya yung Jason. Ito yung hiniraman ng helmet ni Adriana. Yung tumawag sa kanyang dragon at binalak hawakan si Adriana. Bigla yata siya nakaramdam ng inis. Inaya na silang umupo ni Vince. Magkakatabi silang magpipinsan. Nakagitna si Vince sa kanila, habang si Dominic at Kenneth ay magkatabi rin sa isang sofa. Ang pinakamalaking VIP room ang inuokupan nila. 5 sofa ang available. Inabutan sila ni Raymond ng baso na may lamang alak. Mukhang expected nga ang pagdating nila. Where is she? Narinig niyang tanong ni Vince. May kinausap lang sandali, medyo maingay daw kasi dito. Sagot ni Sarah. Kumunot ang noo niya. They're still expecting someone? This is gonna be fun. Masayang wika ni Vince na itinaas pa ang hawak na baso. Pagkatapos ay inisang lagok ito. Woo! Sigaw pa nito pagkatapos lagukin ng alak. Napapailing na lang siya na nilagok na rin ang sariling inumin. Humagod sa kanyang lalamunan ang tapang ng alak. Parang gusto niya ring sumigaw. Bago pa man niya maibukas ang bibig ay bumukas ang pintuan. Lahat sila ay napadako ang tingin doon. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang babaeng tila nagulat din dahil nanatili itong nakatingin sa kanila. Ang tsinita nitong mga mata ay nanlaki. Diretso ang tingin nito sa kanya, kaya nagsalubong ang mga mata nila. Adriana, tagal mo naman, nandito na sila Vince. Agaw pansin ng isang tinig. Dahilan upang mabawi nila ang tingin. Nakita niya ang pagtayo ni Jason at nilapitan si Adriana. Naningkit ang mga mata niya nang makitang hinawakan nito ang braso ni Adriana at hinila palapit sa kanila. Hindi niya alam pero na bad trip tuloy siya. Kaya mabilis niyang tinungga ang isang baso ng alak na nasa lamesa. Hey, easy cuz. That's mine. Nakangising sambit ni Vince. Sinamaan niya lang ito ng tingin. Habang tumatawa lamang ito at bumaling kay Adriana. How are you, Adriana? Nice to see you here. Kilala mo naman na sila kaya no need for introduction. Hindi niya maiwasang mapatingin dito. Tila may sariling isip ang mga mata. Pasimple niyang hinagod ng tingin ang buong katawan nito. She's fucking sexy! She's wearing a black crop top paired with denim shorts and a black Converse. She's also wearing a checkered flannel to top on her black top. Pero hindi ito naging hadlang upang hindi masilayan ang kanyang mayayamang dibdib. Baka matunaw ako, AJ! May halong biro sa boses nitong sambit. Tila siya binuhusan ng malamig na tubig dahil huling-huli siyang nakatitig dito. Bigla niyang nabawi ang tingin at kitang-kita niya ang mapanuksong tingin ng mga kasama. Vince, lipat ka ng pwesto. Gusto ko tabi kami ni AJ. Rinig niyang wika ni Adriana. Bigla tuloy siyang kinabahan. Tiningnan niya si Vince para bantaan na huwag pumayag. Pero ang loko, ngumisi lamang bago tumayo. Sure, Adriana. Para naman makapag-bonding kayo ng boss mo at magkasundo naman kayo. Baka sa boses nito na may pinaplano itong masama. Ay, mali. Mukhang nakaplano na. Malilintikan talaga to sa kanya mamaya. Naramdaman niyang umupo si Adriana sa tabi niya. Kasabay ng muling pag-react ng kanyang junior. Kanina pa to. Mukhang gustong bumati. Behave ka, junior. Hindi siya pwede, kaya umayos ka. Hindi alam ni Adriana kung saan niya kinuha ang lakas ng loob para tumabi sa boss niya. Nagulat talaga siya pagkakita sa mga ito. Mukhang ito ang sinasabing surprise ni Clara. Siraulo talagang babaeng yun. Hindi niya talaga inaasahan. As in, muntik na siyang lumabas ulit nang magtagpo ang mga mata nila ni AJ. Nailang pa nga siya dahil sa pagtitig at pasimple nitong paghagod sa katawan niya. Pero nagawa pa rin niyang magsalita at biniro ito na baka matunaw siya. Mukhang lumalabas ang pagkapilyang taglay niya sa katawan na halos 20 taong ding nakatago. Drink! Nabalik siya sa sarili nang marinig ang tinig sa kanyang tabi. It was Kevin at may nakalahad na baso ng alak. Ngumiti siya rito, kinuha ang alak at tinunggayon. Wow!
Mukhang malakas kang uminom, Adriana. May pagkamanghang sambit ulit ni Kevin. Gusto mo ba akong hamunin? Biro niya rito na ikinatawa nito at ng iba pa nilang kasama. Napansin niyang tahimik si AJ, kaya siniko niya to na ikinalingon naman ito. Ang tahimik mo naman, AJ, kaya nga tayo nandito to enjoy. Parang gusto mo kaming bugahan ng apoy eh. Ngumiti pa siya ng napakatamis dito. Nakita niyang natigilan ito. Huwag mo na lang siyang pansinin, Adriana. You look so gorgeous today. Singit ni Dominic. Thank you. Kundi ka lang pusong lalaki, baka niligawan na kita. Sabat naman ni Kenneth. Napangiti tuloy siya sa sinabi nito. Kailan ba babalik si Clara? Tanong niya kay Vince para ibahin ang usapan. Naiilang kasi siya sa mga pinupukol na tingin ng mga kasama. Sa makalawa, ine-enjoy niya yata ang bakasyon na hindi ako kasama. Pinalungkot pa nito ang boses kaya natawa siya. Oops! No drama today. Let's cheers to welcome Adriana. This really is her welcome party. Pagsabat ni Jason, sinalinan nito ang mga baso nila. Nang malagyan na ang lahat ay itinaas na nito ang baso na sinundan naman nilang lahat. Cheers! Sabay-sabay nilang nilagok ang alak at napahiyaw sa tapang nito. It feels good. Really good to be with them. Kanta tayo? Aya ni Jason na nagsimula ng tumingin sa songbook. Mahinang music lang ang nakaplay habang hindi pa nakakahanap ng kakantahin ang mga ito, kaya magkakarinigan pa sila kung mag-uusap. Nakikigulo si Kenneth at Dominic kina Jason at Sarah sa paghahanap ng kakantahin. Nakita niya pa ang simpleng pagsulyap ni Jason sa mga katawan ng mga to. If she knows, pinagnanasaan na nito sa isip ang dalawang hunk, baka nga nagahasa na. Pansin niya pa rin ang pananahimik ni AJ sa tabi niya. Nang mapansin niyang wala ng laman ng baso nito ay siya na mismo ang kusang naglagay nito at inabot dito. Drink? Lumingon nito sa kanya at ngumiti bago kinuha ang baso. Tila naman na kuryente siya nang lumapat ang balat nito sa kanya kaya mabilis rin niyang binitawan ang baso. Ang bilis rin ng tibok ng puso niya. Heart, umayos ka. Wag ngayon. Adriana, what did you call him? Tanong ni Kevin. Napalingon tuloy siya rito. AJ, bakit? Ayos lang naman sa kanya. Friends na kami, saka wala naman kasi kami sa opisina kaya wala naman sigurong masama. Paliwanag niya. Baka kasi sa mga isip nito, nag-feeling siya. Nakita niyang lumarawan ang pagkagulat sa mukha nito. He allowed you to call him that? Nagtataka naman siyang tumango. Kevin, kumusta hotel? Malapit na ang 10 years anniversary nun ah. Singit ni AJ na tila inililihis ang usapan. Nakita niyang ngumisi si Kevin pero binaliwala niya lang yon. Hoy, wala pa rin kayo napili? O baka hindi naman kayo marunong kumanta? Sita niya sa apat na hanggang ngayon ay wala pa rin nahahanap. Si Kenneth naman ay tahimik lang na umiinom. Kenneth, ikaw, baka gusto mong kumanta. Wika niya rito. Paano ka kakanta ni hindi mo nga mahawakan ng songbook? Simangot nitong tugon. Natawa tuloy siya dahil para tong bata. Nagsalin ulit siya ng alak at mabilis itong nilagok. Napalingon siya nang magpindot na si Jason ng kakantahin nito. Napaawang pa ang bibig niya nang mabasa ang unang kanta nito. This guy's in love with you, pare. Tiningnan niya ito at ang loko, tuwang-tuwa pa na kinuha ang microphone at pumunta sa harapan. Tumikhim pa ito na tila isang professional. I dedicate this song to Adriana. Listen carefully, honey. Kinindatan pa siya nito. Natawa tuloy siya. Naghiyawa naman ang mga kasama nila, puwera kay AJ, na mukhang pinagsakluban ng langit dahil sa nakasimangot itong nakatingin kay Jason. Nagsimula na itong kumanta. Unang lyrics pa lang ay natawa na siya. One look and then yun iba na, malagkit, tumikit ang tingin ng mata. One smile, iba na ang ibig sabihin. Di na friends ang tingin niya sa akin. Every day parang we're together. Every week palaging may sleep over. Ang tawag niya sa mami ko ay tita. Bakit ba di ko nun nakita? Until out of the blue, I'm feeling so true. Bigla na lang sinabi sa'kin that this guy's in love with you, pare.
This guy is in love with you, pare. This guy is in love with you, pare. Bading na bading sa'yo. Hindi niya alam kung kikiligin ba siya o matatawa sa kalokohan nito. Dahil lumalabas talaga ang pagkabakla nito. Natigilan siya nang inilapit ni AJ ang bisig sa may tenga niya at bumulong. Is he gay? Shit, tukso! Layuan mo ako! Tila bigla siyang nakaramdam ng init dahil sa pagdampi ng hangin mula sa bibig nito. Amoy na amoy niya ang napakabangong hininga nito. Natauhan siya nang marinig ang pagpalakpak ng mga kasama. Tapos na palang kumanta ang bading. Nakalayo na rin si AJ sa kanya. Ano, Adriana? Magaling ba ako? In love ka na ba sa akin? Wika ni Jason bago siya sinalina ng alak. That's enough. Nakakarami na siya ng shot. Pag-awat ni AJ kay Jason. Dahil sa ginawa nito ay natuon tuloy ang tingin niya rito. Tingin na nagtataka o nanunukso. Okay lang, AJ. Sanay ako. Salamat sa concern. Mabilis niyang tinungga ang alak na isinali ni Jason. Hindi niya kasi gusto.